Mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam niyo po, minsan pag tayo'y nakakarinig ng mga paalala, yung mga warning, minsan minamasama po natin. Di po ba? Minsan, pag may pagkakataon na akala natin, pinipigilan ka. Ika nga. Pero kung iisipin po natin, yung mga paalala po ng ating mga otoridad, ng ating kapulisan, law enforcer, para po yan sa ating ikabubuti. Yung mga paalala po nila. Kaya po, sumunod po tayo sa tuwing mga paalala po nila at makinig po tayo sa kanilang mga sinasabi. Alam naman natin kung anong mabuti at anong masama. Damputin po natin yung mabuting sinasabi po nila para po sa kaligtasan po nating mga mamamayan laban sa mga criminality. Ika nga, walang tutulong sa atin, walang dadamay sa atin kung hindi kapwa din natin Pilipino. At sa bandang huli, pag kailangan natin ng police assistant, police na tutulong, nandyan po sila. Handa po silang dumamay, tumulong, ano man ang estado mo sa buhay, ikay paglilingkuran ng ating kapulisan. Dahil ang gusto po ng kasalukuyang Chief PNP na sa pamumuno po ni Police Director General Jose Melencio Nartates Jr., yung maramdaman nyo po ang kanilang presensya, ang kanilang pagsiservisyo, at pagdamay sa ating mga kababayan. At yan din po ang gustong mangyari ng kasalukuyang leadership sa pamumuno po ni Police Major General Anthony Aberin, kasalukuyang Regional Director ng National Capital Region. Ang mapagsilbihan ka, mapaglingkuran ka, at higit sa lahat, maging happy po kayo sa bawat oras. Ay, kagawad, magandang araw po. Bilang barangay secretary po ng inyong barangay, ano pang inyong reaksyon sa ating mga kapulisan po? Sa ngayon, yung obserbahan ko, masyadong masisipag yung mga kapulisan natin. Very active sila. Bawat kanto na naikutan ko. Kasi ngayon, nag-grab ako, TNBS driver, kaya nalilimot ko yung buong Metro Manila. Okay naman, visible naman sila palagi. Laging nandyan sa mga kanto. Kaya pagka kailangan nyo ng tulong, pulis, pagkakatiwalaan yan, hindi natin kalaban yan. Supportahan natin, PNP. Okay po. Ayun, magandang hapon po. Ako po si Cara Holdlands at siyempre gusto kong batiin ang ating mga kapulisan na magandang araw. Mga sir, sumasaludo po si Cara Holdlands sa inyo pong mabubuting mga gawa at sana ay patuloy po kayo sa inyong paglilingkod sa ating mga kababayan. Nagigigil na naman ako sa mga kapulisan natin dyan. Pag kailangan nyo ng sasakyan, chat nyo lang ako. Pero huwag nyong hatakin na. And then, saludo ako sa mga tropa nating pulis. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo ay walang katahimikan. Diyan kayo na laging sumusuporta. Diyan kayo pag laging kailangan ng ating mga sambayanang Pilipino, lalo na po na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa mga PNP. Magiging mabait lang ako palagi para behave ako para sa inyo. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang
sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May
May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, hindi lahat sila. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Pagkupat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali?
Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng batas, hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito, para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha, merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan, punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroon ding masama.
katotohanan kung minsan hindi nyo pansin. Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat katotohanan kung minsan hindi nyo pansin. Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin.
Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha, merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan, punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding
masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Pagkupat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan.
kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng
ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may Bilang pagpapatuloy ng pagpapatupad ng programang Bantay Paaralan, patuloy na kumikilos ang Valenzuela City Police Station upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan sa lungsod. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joseph G. Talento, Chief of Police, nagsagawa ang Valenzuela City Police Station ng coordination meeting at dialogue kasama ang iba't ibang paaralan sa Valenzuela City. Layunin ng inisyatibong ito na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga paaralan at kapulisan sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, pagbabahagi ng mga hakbang pangkaligtasan at pagtutulungan upang maagapan ang mga banta at suliraning maaaring makaapekto sa mga mag-aaral. Sa sama-samang pagkilos ng mga guro, magulang, estudyante at kapulisan, mas napagtitibay ang seguridad ng komunidad at ang paglikha ng isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa pagkatuto. Ang Valenzuela City Police Station ay nananatiling matatag sa misyong makapagbigay ng ligtas na kapaligiran, sa edukasyon at mapalakas ang katatagan ng komunidad sa pamamagitan ng propesyonal at maagap na paglilingkod. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. The Malabon City Police Station welcomed Police Colonel Percival R. Zorilla, Chief RPRMD, and Police Colonel Ali B. Baron, Chief ROD, during their visit to the station. The activity aimed to assess the overall readiness and performance of the station while reinforcing the standards of professionalism, accountability, and excellence in police service. It also serves as an opportunity to provide guidance and support towards the continuous improvement of police operations and public service. Through activities such as this, the Malabon City Police Station remains committed to maintaining the highest standards of service in ensuring peace and order and public safety. So, i-remind ko lang kayo sa mga dapat na alalahanin natin sa
ganap ng trabaho natin na lalong-lalo sa mga fixed post. Una, yung reminder ni Didi, yung 5 guiding, ni RD pala, yung 5 guiding principle. Ano yung una doon? Observe the basic. Pangalawa, adhere POP. Pangatlo, do right. Pang-apat, do not engage in any illegal activity. Pang-lima, interfaith religious respect. Diba? Madali lang naman kami sabihin, di ba? Tapos yung AAA agenda, maging able, active, and allied police officers tayo. Lalong-lalo na sa AOR natin kasi tayo yung inaasahan. Especially dun sa jogging area. Kung sino ano dun. Dapat dulo-dulo yan. Then, ang reminder ni Didi tsaka ni COP na palagi maging courteous tayo sa pag-implement ng city ordinances tsaka sa paninit. Sa lahat ng ating mga kababayan, ito po ay isang mahalagang paalala ng ating kapulisan sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng fake packages at sa panahon ngayon, marami na ang mga mapagsamantalang tao, lalo na sa mga pangpublikong lugar na gaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pangpasiherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na may slip na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong mabala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Panglima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada, lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas-pista. Pangalim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang modo kung saan sadyang babangga o mangungulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasabwat. Huwag basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi nyo kilala. Pang-ito, kapag sakay ng pangpublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag din ipasok sa handungan ng cellphone at pitaka, lalo na kung kayo ay inaantok o hindi alerto. Pangwalo, kung kayo ay makaranas ng tangkang snatching o pickpocketing, agad na humingi ng tulong. Magtutong sa pinakamalapit sa pulisya o barangay stand. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Arestado ang isang 30 anyos na lalaki na kabilang sa top 5 most wanted person sa antas ng distrito at top 3 most wanted person sa antas ng istasyon. Matapos arestuhin ng mga operatiba ng Valenzuela City Police Station sa Barangay Isla, Valenzuela City. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng Warrant and Subpoena Section at Women and Children Protection Desk ng Valenzuela City Police Station sa bisa ng isang warrant of arrest. Nahaharap ang suspect sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng Section 5B, Article 3 ng Republic Act 7610 at unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code, kaugnay ng pagpapatupad ng sentensya. Ayon kay Police Colonel Joseph G. Talento, Chief of Police ng Valenzuela City Police Station, patuloy ang pinaigting na kampanya ng kapulisan
laban sa mga wanted na personalidad upang matiyak ang pagpapatupad ng batas at mapanagot ang mga lumalabag dito. Muling paalala ng Valenzuela City Police Station na walang sino man ang makaliligtas sa batas at mananagot ang sino mang may kinahaharap na kaso sa oras na maaresto ng mga autoridad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng pamumuno at pagpapahusay ng serbisyo ng Northern Police District, nagsagawa si Police Brigadier General Benliner L. Capili, Acting District Director ng Command Visit sa Malabon City Police Station. Sa isinagawang pagbisita, sinuri ni Police Brigadier General Capili ang kalagayan ng istasyon, kahandaan ng mga kapulisan, at pagpapatupad ng mga programa at serbisyong pangkapulisan. Nagkaroon din siya ng Doctomen kasama mga personnel ng istasyon upang talakayin ang mahalagang usaping administratibo at operasyonal. Gayon din ang pagpapalakas ng kahandaan sa pagtugon sa mga insidente at pagpapatupad ng batas. Sa kanyang mensahe, binigyan din niya ang kahalagahan ng disiplina, integridad, profesionalismo upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at tiwala ng mga mamamayan sa kapulisan. Alam niyo naman yung programa ng ating CPNP, no? At ang programa ng National Capital Region Police Office na masalo pa natin connecting kung sa ating 6 program trust. Yung ating 6 program trust, ito yung mga programa na pinapa-implement natin in alignment with the program trust of our CPNP and our Regional Director ng CRCO. Number 1 dyan yung ENPO, Enhancement in Police Operations. At tinawag natin yan responsive, dynamic and responsive law enforcement operation and other public safety services. Hindi lang naman tayo nakatuon dun sa police operations. Nakatutok din tayo dun sa other public safety services na ginagawa natin. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinatitibay ng Northern Police District ang adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mga safety tips laban sa bullying. Magsalita at magsumbong. Isumbong agad sa otoridad ang pambubuli para sa kaligtasan ng lahat. Piliin ang tunay na kaibigan, samahan ng mga taong may respeto at handang sumuporta sa iyo. Palakasin ang tiwala sa sarili. Tumutok sa iyong mga talento upang mas maging matatag ang kalooban. Huwag sisihin ang sarili, ang nambubuli, ang may maling asal, hindi ikaw. Maging upstander, huwag lang manood. Pagsabihan ang nambubuli o humingi agad ng tulong. Mag-isip bago mag-post. Tiyaking hindi nakakasakit o nakakahiya sa iba ang iyong mga salita at biro. Alamin ang iyong karapatan. Protektado ka ng batas na mag-aral ng isang ligtas at payapang paaralan. Mapagtagpulang hapon po sa ating lahat dito sa lungsod ng Caloocan. Muli, ang ating kapulisan ay nagpapaalala po laban sa mga kaso ng robbery, snatching, pickpocketing at sa resibo dos na karaniwang nangyayari sa pampublikong lugar tulad ng terminal, balengke, mall at pampasahirong sasakyan. Ang mga kriminal po ay gumagamit ng iba't ibang paraan tulad ng pagtingin sa biktima, ang gugulo ng atensyon, pagsiksik sa mga malataong lugar at pagkwentuhan upang hindi mapansin ang pagkuha ng wallet, cellphone, bag o lubang mahalagang gamit. Para makaiwas, huwag ilantad ang cellphone, wallet, alahas o malaking halaga ng pera sa pampublikong lugar. Siguraduhin nakasara at nasa harap ang bag habang bumabiyahe o nasa mataong lugar. Huwag ilagay ang cellphone o wallet sa likod ng bulsa.
Maging alerto sa mga tao ng dikit, biglang nakikipag-usap o gumagawa ng distraksyon sa mga pampasahirong jeep o sasakyan. Bantayang mabuti ang inyong gamit at huwag basta iiwan ng bag o cellphone sa inyong upuan. Iwasang matulog ng maibig habang bumabiyahe, lalo na kung may dalang mahalagang gamit. Huwag basta magtitiwala sa mga estranghero na nag-aalok ng tulong o nakikipagkwentuhan habang ikaw po ay abala. Kapag may kahinahinanang kilos, agad na lumayo at ipagbigay alam sa ating kapulisan, barangay o security personnel sa area. Kung mabiktima ng snatching o salisi, unahin niyo po ang iyong kaligtasan. Agad na report ang insidente sa pinakamalapit na impilan ng pulisya. Tandaan po, ang pagiging mapagpasyak at maingat sa sariling gamit ay malaking proteksyon laban sa mga kriminal. Maraming salamat po para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas. Mabilis, tama at nararamdaman. Arestado ang isang bagong tukoy na high-value individual matapos makumpiskahan ng tinatayang 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400 at 8,000 piso sa isang buy-bust operation sa Valenzuela City. Pinangunahan ito ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela City Police. Kinilala ang suspect sa alias na June, 42 anyos, isang vendor at residente ng Caloocan City. Sa isinagawang frisking, na-recover pa ang 3 pang sachet ng hinihinalang shabu, marked buy-bust money na binubuo ng isang tunay na 500 pisong bill at 7 piraso ng boodle money, 250 pisong cash at isang coin purse. Isa sa ilalim sa laboratory examination ang mga nakumpiskang illegal na droga, habang isa sa ilalim din sa drug test ang naarestong suspect. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act No. 9165, kaugnay ng pagbebenta at pag-iingat ng iligal na droga. Ayon kay Police Colonel Joseph G. Talento, Chief of Police ng Valenzuela City, patunay ang matagumpay na operasyon sa patuloy na kampanya ng kanilang himpilan laban sa iligal na droga at sa layuning mapanatiling ligtas ang komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Benliner L. Capili, Acting District Director, inilunsad ng Northern Police District ang 96 Days The Biggest Loser Challenge bilang bahagi ng programang naglalayong mapabuti ang pisikal na kondisyon at pangkalahatang kapakanan ng mga kapulisan. Dumalo rin sa paglulunsad ng programa sina Police Lieutenant Colonel June O. Evangelista, Team Leader Northern Police District Medical Dental Unit, Police Colonel Dominic P. Guevara, Chief Regional Medical and Dental Unit NCR. Ang programa ay nilakukan ng mga kalahok mula sa Kamanaba at DMFB, nakabilang sa mga kategoryang Obese Class 1, 2 at 3. Sa loob ng 96 na araw, sasailalim sila sa iba't ibang fitness at wellness activities upang makatulong sa kanilang pagbabawas ng timbang at pagpapahusay na kanilang kalagayang pangkalusugan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Brigadier General Capili na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na pangangatawan upang maging mas handa, masigla at epektibo sa pagpapatupad ng tungkulin. Hinihikayat din ang mga kalahok na maging disiplinado at gamitin ang programang ito bilang daan tungo sa positibong pagbabago. This is an obligation and opportunity for all of you. So that once and for all, you will have the opportunity to redeem back what has been lost to you and what has been added to the body. Meron tayong 4 pillars just to share to you in personal development. Number 1 dyan, development of knowledge, development of skills,
development of values, and development of physical stamina. Ang inisyatibong ito ay sumasailalim sa patuloy na pagsisikap ng Northern Police District na pangalagaan ang kapakanan ng mga kapulisan at palakasin ang kanilang kahandaan sa paglilingkod sa komunidad. Alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas na magkaroon ng isang malusog, matatag at mahusay na hanay ng kapulisan para sa mas epektibong serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hingil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pangpasaherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na mahigpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong mabala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Panglima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas ligtas. Pang-anim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang motos kung saan sadyang babangga o mamumulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasabwat. Huwag basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi nyo kilala. Pang-pito, kapag sakay ng pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag ding ipatong sa kantungan ng cellphone at pitaka lalo na kung kayo ay inaantok o hindi alerto. Pang-walo, kung kayo ay makaranas ng tanglalan agad na humingi ng o barangay, maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Sa layunin ng DILG na gawing mas ligtas ang Valenzuela, inilunsad ang Safer Metro Manila upang mapalakas ang kapayapaan at kaayusan sa mga lungsod. Sa ilalim nito, isinasagawa ang Oplan Galugad at Oplan Bulabog, mga operasyong naglalayong paigtingin ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa, dagdagan ang police visibility at mapanatili ang disiplina sa mga pamayanan. Dito sa Valenzuela City, mas pinaigting ang kampanya sa tulong ng mahigpit na koordinasyon ng lokal na pamahalaan, kapulisan at mga barangay. Kasabay nito ang pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng kaligtasan, kaayusan at responsableng pagkamamamayan. Malaki ang naging epekto ng napaigting na Oplan Galugad dito sa Valenzuela. Dahil dito, mas nabawasan ng krimen at naging mas payapa ang bawat lugar dito sa aming barangay.
Lubos po kami nagpapasalamat sa BCPS. Mas naging ligtas at payapa ang lugar dito sa Valenzuela. Maraming salamat. Bilang bahagi ng Safer City Initiative, patuloy na isinusulong ng Valenzuela ang mga hakbang laban sa mga gawaing nakaaapekto sa katahimikan at seguridad ng komunidad. Sa sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan, mas ligtas, mas maayos, at mas maunlad na Valenzuela ang ating makakamit. Para sa bawat Valenzuelano, kaligtasan ang pangunahing prioridad. Oplan Galugad at Oplan Bulabog, kaagapay sa mas ligtas na Valenzuela. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa lahat ng ating mga kababayan, ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hinggil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad, partikular na laban sa mga insidente ng safeguarding at snatch. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pagpasahirong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, bitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na may higpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong kapalaan, nagiging madali tayong gamit ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Panglima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas ligtas. Pangalim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang modus kung saan sadyang babangga o mangungulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasapuan. Huwag basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi o kilala. Pang-ito, kapag sakay ng pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag din ipatong sa kantungan ng cellphone at tinaan lalo na kung kayo ay inaanong o hindi alerto. Pangwalo, kung kayo ay makaranas ng paggamit snatching o pickpocket, agad na humingi ng tulong. Magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanod. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Arestado ang number 5, most wanted person sa Valenzuela City sa kasong qualified theft na may 32 bilang matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Station Intelligence Section at Warrant and Subpoena Section ng Valenzuela City Police Station. Ang isang individual na rank number 5, top most wanted person ng istasyon at nahaharap sa kasong qualified theft na may 32 bilang sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang naarestong suspect ay kinilalang 33 taong gulang, isang delivery rider at residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa qualified theft na may 32 bilang sa ilalim ng Article 310 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa para sa nasabing mga kaso ay nagkakahalaga ng 1,120,000 pesos.
Ayon kay Police Colonel Joseph G. Talento, Chief of Police ng Valenzuela City Police Station, patuloy ang aming panawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga autoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapabilis ang hustisya at maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Hindi tayo magdadalawang isip na ipatupad ang batas laban sa sino mang lalabag dito. Patuloy ang paalala ng kapulisan na mananagot sa batas ang sino mang lumalabag dito bilang bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na personalidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa lahat ng ating mga kababayan, ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hingil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pampasaherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya ay sapat na mahigpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong abala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Arestado ang number 9 most wanted person sa Valenzuela City. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Valenzuela City Police Station ang isang individual na rank number 9, top most wanted person ng istasyon at nahaharap sa kasong attempted murder sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ang naarestong suspect ay kinilalang 26 na taong gulang, welder at residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa kasong attempted murder na may inirekomendang piyansa para sa nasabing mga kaso ay nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Ayon kay Police Colonel Joseph G. Talento, Chief of Police ng Valenzuela City Police Station, patuloy ang aming panawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga autoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapabilis ang hustisya at maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Hindi tayo magdadalawang isip na ipatupad ang batas laban sa sino mang lalabag dito. Patuloy namang pinapaalalahanan ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa mga autoridad upang mapanagot ang mga taong may kinahaharap na kaso at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kapag may aktibong pamamaril, ano ang dapat gawin? Takbo. Kung may ligtas na daan palabas, umalis agad. Huwag nang balikan ang iyong mga gamit. Kung kaya at ligtas, tulungan ang iba. Ang mahalaga ay makalayo ka sa panganib. Tago. Kung hindi ka makaalis, magtago agad. Ilak o harangan ang pinto kung kaya. I-silent ang cellphone at manatiling tahimik. Lumayo sa bintana at huwag nang lumabas hanggat hindi ligtas. Laban. Kung wala ka ng ibang mapagpipilian at nasa panganib na ang iyong buhay, lumaban para iligtas ang sarili. Gamitin ang anumang bagay na pwedeng ipangtanggol at gawin ang lahat para makaligtas. Tumawag ng tulong. Kapag ligtas ka na, tumawag agad sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Sabihin ang iyong lokasyon at mga impormasyong makakatulong sa mga rumiresponding otoridad. Sa ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga. Tandaan ang 3 hakbang. Takbo, tago, laban. Ang tamang desisyon sa tamang oras ay maaaring makapagligtas ng buhay.
Kaya nandito kami ngayon kasi yung regular na visitation po ng mga substation commander sa mga school regarding nga po sa recent incident para ma-prevent natin, ma-preempt kung anong pwede natin magawa. Tapos ma'am, nakapaglagay na po ko nito ma'am dito sa may gate nyo. Mag-iwan din po ko rito sa inyo ma'am para in case madali nyo maalala nyo. Oo, sige. Alam naman hindi ka makakalimutan. Yes ma'am. Susubo ko sa ako. Yun naman, tapos ma'am, balak. Depends ongoing yun ang tapos, you know. Likewise, Neptune Base, ongoing Camp Defense 20 base. Ang Malabon City Police Station ay nananatiling matatag sa pagpapanatili ng mataas na antas ng seguridad, pagbabantay at kahandaan sa operasyon upang matiyak na ang mga tauhan nito ay handa at may kakayahan tumugon sa anumang hamon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa pamamagitan ng Camp Defense Plan, ipinatupad ng Malabon City Police Station ang isang komprehensibong sistema ng seguridad na naglalayong protektahan ang mga tauhan, pasilidad, kagamitan at iba pang pagmamahalagang ari-arian laban sa mga posibleng banta at emergency na sitwasyon. Sa tulong ng mga mahuhusay na sinanay at dedikadong tauhan, pinananatili ang nanghimpilan ang matatag na depensa sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay at pagsisiguro sa mga pangunahing pasukan, estratehikong lokasyon at mahalagang bahagi ng kampo upang maiwasan ang anumang kahinaan at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. Higit pa sa pagpapatibay na pisikal na seguridad ng himpilan, pinalakas ng Camp Defense Plan ang kahandaan, koordinasyon at kakayanan ng mga tauhan ng Malabon City Police Station sa pagtugon sa iba't ibang insidente at emergency situation. Bilang mga tagapangalaga ng kapayapaan at seguridad, nananatiling tapat ang mga kalalakihan at kababaihan ng Malabon City Police Station sa kanilang misyon na pangalagaan at protektahan ang komunidad. Higit pa sa isang balangkas ng seguridad, ang Camp Defense Plan ay sumasailalim sa dedikasyon, profesionalismo at matatag na pangako ng Malabon City Police Station na mapanatili ang isang ligtas, matatag at mapayapang kapaligiran para sa lahat. Sama-sama tayong maging mapagmatsyag, sama-sama tayong maging handa, sama-sama tayong naglilingkod para sa kaligtasan ng bawat pamamayan. Nagsagawa ng briefing ang Navotas City Police Station kaugnay sa ipatutupad ng Camp Defense Exercise bilang paghahanda sa anumang uri ng pag-atake o emergency situation sa loob ng himpilan. Ipiniliwanag sa mga personnel ang kani-kanirang tungkulin, tamang koordinasyon, komunikasyon at deployment procedures upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at ng buong stasyon. Isang matiwasay na araw sa loob ng Navotas City Police Station. Ang mga personnel ay abala sa kani-kanirang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Bigla ang nagkaroon ng pag-atake sa istasyon. Agad na ipinatupad ang Camp Defense Protocol ng Navotas City Police Station. Agad na nagsagawa ng radio communication ang Station Tactical Operations Center sa District Tactical Operations Center at SWAT team upang humingi ng tactical support at reinforcement. Agad na bumaba ang mga personnel upang isecure ang buong paligid ng stasyon at pigilan ang posibleng pagpasok ng mga suspect. Ang bawat unit ay kumuha ng tactical positions,
at sinuguro ang lahat ng entry at exit points ng himpilan. Kasabay nito, agad naman inilikas at siniguro ng WCPD personnel ang kaligtasan ng mga sibilyan sa loob at paligid ng stasyon. Inakay ang mga sibilyan patungo sa ligtas na evacuation area upang maiwasan ang anumang panganib. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang SWAT team upang magbigay ng tactical reinforcement at tumulong sa pag-neutralize ng banta. Agad silang kumuha ng strategic positions at nakipag-coordinate sa ground personnel para sa mas mahigpit na seguridad. Ang bawat personnel ay nakapwesto ayon sa Camp Defense Plan upang masiguro ang seguridad ng stasyon at ng publiko. Patuloy ang koordinasyon at pagbabantay ng bawat unit upang mapanatili ang perimeter security ng himpilan. Sa pamamagitan ng mabilis na koordinasyon, tamang komunikasyon at kahandaan ng bawat unit, matagumpay na na-secure ng Navotas City Police Station ang buong lugar at napanatili ang kaligtasan ng publiko. Sa pagpapatuloy ng operasyon, agad na na-monitor at na-intercept ng mga responding personnel ang mga suspect matapos dumaan sa itinalagang checkpoint location na isinagawa ng SWAT team bilang bahagi ng security measures ng operasyon. Matagumpay na naaresto ang mga suspect at nakumpiska ang mga armas na nakuha mula sa kanila. Matapos nito, agad na isinagawa ang area security assessment upang matiyak na ligtas na ang buong paligid ng himpilan. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon, mabilis na pagtugon at pagsunod sa Camp Defense Plan, matagumpay na natapos ang operasyon at napanatili ang seguridad ng Navotas City Police Station at kaligtasan ng publiko. Security, preparedness, and vigilance remain the foundation of effective law enforcement. Make attention. Attention, all unit under Alpha 40 base. All unit under Alpha 40 base. Purico, we are under attack. We are under attack for unknown forces. Request immediate reinforcement. Request immediate reinforcement. Located within the Valenzuela City Police Station, the headquarters remains a potential target of hostile actions, sabotage, or unauthorized intrusion. To address these risks, VCPS maintains a comprehensive defense strategy designed to safeguard the station and sustain operations under all circumstances. The plan establishes coordinated security measures, including strengthened perimeter security, intelligence monitoring, patrol operations, The headquarters is divided into designated defense sectors, allowing personnel to efficiently secure strategic areas of the facility. This sector-based approach ensures that every section of the station is monitored and protected. During critical incidents, command and control mechanisms are activated.
Nagpapasalamat po ako sa mga nakahuli, sa mga suspect. Salamat po sa kanila. Mabigyan po ng katarungan yung pagnanakaw nila sa bahay. Inubos po lahat yung puhunan namin sa tindahan. Salamat po sa mga pulis, sa mga barangay. Salamat po sa mga tulong nyo. Sana mo matuluyan po sila. Salamat po sa lahat. Yeah. Sa inyo lahat, isang paalala mula sa kapulisan, ingatan po ninyo ang inyong gamit, ilalay ang inyong bag sa harapan habang naglalakad, lalo na sa maraming tao. Iwasan ilagpag ang mga mahalagang bagay tulad ng wallet, cellphone, cash at alahas. Huwag bigyan ng pagkakataon ng mga snatcher at mandurukot para makaiwas sa kanilang masamang gawa.